mga basura, gano'n. Saka yung mga madaming ginagawang kalsadang sabay-sabay, kaya lalong nawalang napupuntahan yung tubig pag umuulan. So, kuya, sa tingin niyo po, ano po yung mga dahilan kung bakit po binabaha po dito sa Teresa? Siyempre, unang-una dyan yung basura eh. Walang disiplina yung mga tao. Kasi kahit anong gawin na drainage, kahit baguhin ang baguhin yan, taon-taon. Pero kung ang tao naman, walang disiplina, wala rin mangyayari sa atin. Kasi kahit yung ultimong maliit na basura, pag pinagsama-sama mo yan, malaking epekto sa atin. Ano po sa tingin niyo yung nagiging dahilan ng baha dito sa Teresa? Basura. So, ano po yung sa tingin niyo yung possible na dahilan kung bakit po mataas yung baha tuwing bumabagyo, tuwing umuulan po? Sa lakas ng ulan kasi yung drainage nila, parado ang drainage nila. Yung mga basura na inaano ng baha, umiipon sa may drainage kaya bumabara, yung dumadami ang tubig. Naapektuhan po ba kayo ng baha? Oo. Hanggang saan po yung pinakamataas na baha na na-experience? Hanggang bewang. Ano naman po yung sa tingin niyo yung posibleng maging epekto nito? Mas mataas na baha, tapos mas mahirapan yung mga tao, lalo na pag pagpasok, gano'n, stranded sila. So, good morning everyone. Kasama po natin si Kuya Reynel po para interviewin po dun sa naranasan nating baha sa panahon ngayon. So, Kuya Reynel, apektado po ba yung pamamasada niyo po kapag bumabaha dito? Oo, siyempre naman. Kasi kapag bumaba, nahihirapan kami dumaan dito. Pagka ganon, sa highway na kami dumadaan. Ngayon, ang isang pinakamalaking epekto sa amin, yung mga motor namin nasisira. Kasi siyempre, pag inilusong mo siya sa baha, masisira yung... Mas umuon din po ba yung mga pasahero niyo po kapag bumabaha po, wala pong masyadong sumasakay? Or Hindi. mas tumataas or mas Tumataas rin, kaya lang, ang mahirap nga lang doon, malayo yung inikutan namin. Kasi sa halip na dito kami sa Anonas dadaan, sa highway na. Magandang umaga sa inyo. Ako po si Mark David Masakay at nandito po ang aking interview si Lori Dalisay. So, ang tanong ko po sa inyo, bilang isang empleyado, paano po nakaka-apekto ito sa pagpasok niyo sa inyo? Good morning guys! Nandito po tayo sa Barangay Hall na Barangay 592 Zone 58. So, yeah, ano po ang pangalan niyo? Alex Relioso. Lagi po bang bumabaha dito sa Teresa? Oo, lagi na. Gano'n po kataas yung bahang nararanasan niyo? Baba lang, mga isang talampakan lang. Pero nakaka-apekto po ba ito sa nangyari po sa mga estudyante? Oo, nakaka-apekto. Hello guys, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa Teresa kung saan dito yung tindahan ng piyaya. Alam natin na ang Teresa ay isa sa mga apektadong lugar ng baha, lalo na kapag umuulan dito sa may Santa Mesa. So kasama ko po ngayon si Kuya Jomari, ano po siya, vendor po ng piyaya at interviewing po natin siya about sa baha. So hello po Kuya Jomari. Tuwing po bang umuulan po ba dito sa Teresa, apektado po ba kayo? Opo, malaki yung tubig na hanggang dito sa Ano po yun? Bagyo po ba or normal po lang po na ulan? yung bagyo. Bagyo po. Pag normal na ulan, hindi naman. Kapag normal po, mga hanggang saan po? Hindi na yung taga dito na. Yan, so kuya, ano po, konting message lang po sa government po natin kung ano po yung possible na maging solution po para ma-prevent po natin yung baha po na naranasan natin dito sa Teresa or kahit po sa anong lugar. Siguro sa government natin, magkaroon ng isang programa talaga para maiwasan natin yung
ba? Pero dapat rin magtulungan tayo. Hindi lang naman kasi gobyerno ang dapat gumawa ng solusyon, kundi pati ang tao. Yung munting basura nyo or natin, kahit balat ng candy, pwede naman natin ibulsa muna. Bulsa natin. Pag nakita tayo ng basura, tsaka natin itapon. Meron po bang mga pinapatupad na programa yung barangay para magilan yung pagbaha? Gaya po ng ano? Decluttering, paglilinis ng mga kanal, tapos yung paglalagay ng basurahan sa bawat kanto para yung mga estudyante hindi tapon ng tapon sa kalsada ng mga basura, yung mga plastic ka, mga ganun. Yun ang bumabara, yung mga styrofoam. So ano lang po masasabi niya sa mga kabataan or mga tao na nagtatapon ng basura natin? Karoon sana ng disiplina kasi hindi pa wala disiplina. Mayroong mga estudyante naman nakikita namin na marunong tinatapon sa tamang basura kanina. Pero mas marami yung nagtatapon eh. Yung walang disiplina, tapos tapon lang ng tapon. So maraming salamat. Thank you po, Kuya. Yung basura po yung dahilan. So ano po yung sa tingin? So ano po sa tingin niyo yung pwedeng maging solusyon sa problema na ito? Ano pag ano lang ulan, kunin naman doon ang mga parating na basura sa drainage. Tsaka